Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So mantakal na tapos lipat tayo sa discussion patungkol sa tinatawag na doon pa rin tayo sa akida sa tinatawag na an-nadhr. An-nadhr. Pag sinabi natin nadhr ay ito yung sa Tagalog ito yung tinatawag na panunumpa o panata. Panunumpa o panata. Ito yung panunumpa o panata. Ito yung manunumpa ka, an-nadhru lillah. Manunumpa ka kay Allahu Ta'ala sa isang bagay, gagawin mo yung bagay na yon para kay Allahu Ta'ala. Tapos manunumpa ka kay Allahu Ta'ala sa bagay na yon na gagawin mo para sa Kanya. An-nadhr. Na ang nadhr na ito, tandaan natin, an-nadhr ay ta'abbudun. Ito ay isang uri ng ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. An-nadhr ay ta'abbudun. At ang hukom nito ay labudda ay karapat-dapat lamang na ang nadhr ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nagtatanging kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. At nararapat sa isang tao kapag nagkaroon siya ng panata, ginawa niya yung panata na to, at pag pangako na ito kay Allah Ta'ala ay dapat tuparin niya. Ay dapat tuparin niya. Obligado na kanyang tuparin. Ay wafa. Ibig sabihin dapat niyang tuparin yung nadhr. At an-nadhr, dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sa isang hadith, man nadhara ay yuti Allah falyuti'hu. Sino man sa inyo ang gumawa ng panata, sa Tagalog panata yung nadhr, ay kanyang kay Allahu Ta'ala ay kanyang tuparin ito. Kapag ang nadhr ang ginawa mo ay isang uri ng ibada. Halimbawa, ikaw ay nag-nadhr kay Allahu Ta'ala na mag-aayuno ka tuwing Monday at Thursday. Ikaw ay nanumpa kay Allahu Ta'ala. Nag-nadhr ka kay Allahu Ta'ala na ikaw ay mag-aayuno kapag dumating yung araw ng Monday at Thursday. Which is yun ay sunnah. So, obligado na tuparin mo yun. Obligado na tuparin mo yun. Dahil ito ay ta'a, pagsunod, kabutihan na ginawa mo kay Allah Ta'ala. Pero hindi ini-encourage na dapat ka magnadar sa isang kabutihan. La yati illa min bakhil. Ang binabanggit ng mga scholar, ang nadar, kapag ginagawa mo palagi ito, ay baka masanay ka. So, hindi mas mainam na iwasan mo yung gantong bagay. Pero kapag ito ay ito ay ginawa mo, ay dapat tuparin mo. Sinabi ni Allah Ta'ala, yufuna bin nadhr. Sila ay tumutupad sa kanilang nadhr, panata, so pagsumpa kay Allah Ta'ala sa isang bagay. At tandaan natin, ang nadhr, faman sarafahu li ghairillah, sino man ang ginawa niya ay siya ay nagpanata maliban kay Allah Ta'ala, nagsumpa maliban kay Allah Ta'ala, magkaiba yung discussion natin patungkol sa halaf. So, waman halafa bi ghairillah, sino man nagsumpa maliban kay Allah Ta'ala. Yung halaf kasi yung nagwallahi ka. Itong nadhr naman, ito yung nanumpa ka kay Allah Ta'ala na gagawin mo isang bagay. So, yung bagay na ay dapat tuparin mo. Yung halaf, yung pagsumpa, ito yung magsami mo lang ng wallahi. So, dito sa nadhr, faman sarfahu li ghairillah fahuwa, ito ay sino man ay siya ay nanumpa o panata maliban kay Allah Ta'ala ay syirkun akbar. Wala syirkan asgar fin nadhr. At walang syirkun asgar sa nadhr. At walang syirkun asgar sa nadhr. Kasi ang panunumpa mo sa isang kay Allah Ta'ala, tumutukoy yon na sa kadakilaan ni Allah Ta'ala at pagsunod mo sa kabutihan para kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. So yon ang nadhr dito. At binanggit sa isang hadith nga ng isang sahaba radiyallahu anhu na ang ginawa niya ay siya ay nagnadhar kay Allah Ta'ala na siya ay mag-sacrifice, magkakatay. Tapos dun sa lugar na yon, tinanong Rasul sallam na yung lugar na ba yon ay pinagkakatayan ng mga hindi Muslim sa panahon ng Jahiliyyah. Ibig sabihin sila ba ay gumagawa ng ibada ng pagkatay doon maliban kay Allah Ta'ala? Sabi ng isang sahaba, la, ya Rasulullah, hindi. Sabi niya, awfi bin nadhrik. Ngayon, tuparin mo, sabi yung nazar mo. So, ito ay nararapat sa isang mananampalataya ay na obligado sa kanya na tuparin niya ang kanyang nazar. At ipinagbabawal yung nazar
na kapag ang iyong panata o pagsumpa kay Allahu Ta'ala, pangako sa Kanya, ay gagawa ka ng maksiyat, ito ay bawal mo to pa rin yun. So, gaano kay Allahu Ta'ala, sabihin ni Alfab, sabihin niya, na okay, ako ay nanunumpa kay Allahu Ta'ala na inom ako ng alak bukas. Yun. Pwede ba yun? Hindi yun pwede. Kasi ang nazar sa kasalanan ay ipinagbabawal. Ang tinutukoy lang na nazar, anong gagawin mo doon? Na mangyari doon ay hindi mo tutuparin yun. Kasi yun ay kasalanan. Yun ay kasalanan. At wala siyang, hindi niya maaring tuparin yun kasi walang nazar sa maksiyat. Walang nazar sa kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pinakapunto dito, ang nazar, ang panunumpa o ang tawag dito sa Tagalog ulit, na tinatawag na panata. Panata. Meron nga, di ba, panatang makabayan. Di ba, may ganun nga. Ibig sabihin, sumusumpa ka sa iyong bayan. Pero ang tinutukoy dito ng panata dito ay kay Allah Ta'ala na ikaw ay nanunumpa sa Kanya na gagawa ka ng isang uri ng ibada. So yun ang tinatawag na an-nazar. At tandaan natin, walang syirkun asgar sa nazar, ito ay syirkun akbar. Ito ay syirkun akbar. Next dito ay yun, sa number 20, yung rules natin, yung rules ng Sharia at sa Aqida, la yajuz fi'lul ibada fi makanin yuf'al fihi jinsuha li ghairillah. Ipinagbabawal gumawa ng isang uri ng ibada sa lugar na kung saan ang lugar na ito ay gumagawa ng ibada ang maliban kay Allah Ta'ala. Pinaggagawan ito ng ibada ang maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipinagbabawal gumawa ng isang uri ng ibada sa isang lugar na gumagawa ng ibada ang hindi Muslim sa lugar na to. Kaya dito ibinagbabawal gumawa ng isang ibada sa lugar na kung saan yung lugar na ito ay pinaggagawa ng ibada maliban kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Kaya binanggit na isang hadith na nazara rajulun, nagnazar ang isang, binanggit natin nazar kanina, nagnazar yung isang sahaba sa panahon ng Rasulullah sallam na siya ay magkakatay ng isang camel. Dahil nga ang kanyang nazar na parang ang kanyang nazar ay kapag nanganak ako, nagkaroon ako ng anak ng lalaki, ang gagawin ko ay magkakatay ako nang magsakripisyo ako ng camel para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang kanyang nagnazar siya, nangako siya o panata kay Allah ta'ala na magkakatay siya ng camel kapag nagkaroon siya ng anak ng lalaki. Tapos dumating siya sa Rasulullah sallam na, ya Rasulullah, sabi, ini nazartu an anhara ibilan. Ya Rasulullah, ako ay nagnazar na ako ay magkakatay ng camel. Sabi niya, kasi nagkaroon ako ng anak na lalaki kasi yun ang aking na pangako. Kaya napangako. Sabi ng Rasulullah dun sa lugar na yun, sa lugar na pagkakatayan niya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliya yu'bad. Doon ba sa lugar ng pagkakataya mo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay nung unang ay meron dito pinagkakatayan ng mga hayop o pagsakripisyo ng mga hayop dito sa panahon ng jahiliya. Pinagkakatayan nila yon, sakripisyo nila yon. Sabi ng sahaba, la.
Tapos sabi niya, hal kana fiha idu min ayadihim. At lugar na ba yun naging venue? Naging venue ba yun? Sa pag-id ng mga jahiliya. Sa panahon ng jahiliya, sa iba't ibang mga ginagawa ng ibang relihiyon. Sabi ng sahaba, la ya Rasulullah. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw fi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Ay ito pa rin mo na sabi yung nazar mo dahil walang nazar sa paggawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang dito, Mr. Istifada min al-hadith, na aral makuha sa hadis, ipinagbabawal na gumawa ng isang uri ng ibada sa lugar na kung saan yung lugar na yon ay pinaggagawan din ng ibada maliban kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. At papasok dito yung issue, yung case na kung saan pinapahintulot ba sa mga Muslim na maggumawa sila ng sala sa loob ng simbahan. Kasi ang lugar ng simbahan ay lugar na kung saan pinaggagawan ng ibada maliban kay Allah Ta'ala. Pinagsasambahan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papasok dito yung case na yon. So mayroon 3 case dito patungkol sa pagsala sa loob ng simbahan. Unang case, kapag ang lugar na to, itong nandun yung nakalukit yung simbahan, ang gobyerno dito ay Muslim, tapos ang simbahan na nanatiling simbahan pa rin ay ipinagbabawal magsala. Ikalawa, kapag ang lugar dito, ang gobyerno ay kontrol ng mga Muslim, tapos yung simbahan at ang simbahan ay simbahan pa rin ng mga ng Kristiyano o Katoliko, pero yung gobyerno ay Muslim, ay ipinagbabawal pa rin. Ikatlong case, kapag ang lugar, ang community ay under siya ng government ng Muslim, tapos ang simbahan ay natanggal na yung mga rebuto, pati yung mga santo, pati yung mga imahe, tapos ay nagdominant na yung Muslim dito at nakuha na ng mga Muslim yung simbahan na yon, ay pinapahintulot na magsala doon. Kahalintulad na nangyari sa panahon ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na meron isang lugar sa Palestine na naging yung simbahan na convert into masjid. Pero hindi yung simbahan ng Katoliko na kung saan sa panahon ni Soprenicus ng isang pari ay ginawa yung simbahan niya na natili, pero merong isang lugar na malapit na ginawang simbahan. Ganon din yung Hagia Sophia sa Turkey. Kung makikita ninyo, ay dating simbahan yun at ginawang mosque ng mga Muslim, yung bumagsak yung Ottoman Empire sa panahon ni Muhammad al-Fatih, ay naging mosque na yon. So pinapahintulot na kapag naging mosque, na transform na at natanggal yung mga imahe pati yung mga rebulto. So dito papasok din na kung saan ipinagbabawal. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang pinagbawal ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinagbawal ni Allah Ta'ala na magsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar, sa masjid sa Madina. Ipinagbawal ng Allah Ta'ala. Bakit? Kasi ang masjid na yon, isipin ninyo, nakikita ninyo na malinaw sa inyo na mosque yon. Di ba? Tapos, yung mosque na yon, sabi ng Allah Ta'ala, takum fihi abada, huwag kang magtatayo ng sala doon ya Muhammad. Pinabawal ng Allah Ta'ala, la masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqan taquma fi. Ang karapat-dapat tatayuan mong pagsala yung masjid na itinayo, na ang pundasyon ng pagtayo nito ay mula sa pagkatakot kay Allah Ta'ala. Saang mosque na pinagbabawalan ni Allah Ta'ala magtayo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magtayo ng doon? Ng mosque, ay yung mosque na Masjidud Dirar. Tinawag ni Allah Ta'ala na Masjid Dirar, masjid na kakapinsala o panira ang mosque na tinayo. Kasi bakit? Sino nagtayo nun? Ang nagtayo nun ang mga munafikun. Bakit? Kasi yung akida, yung paniniwala na ang pundasyon ng mosque ng pagtayo dito sa Masjid Dirar, as binanggit ng Allah Ta'ala sa aya, ang paniniwala dito ay maling pananampalataya ng mga munafikun, kaya ang mosque itinayo sa maling paniniwala. So ipinagbawal ng Allah Ta'ala na magsala sa masjid na yon, dahil ang masjid nakatayo sa maling pananampalataya, maling paniniwala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, la takum fihi abada, huwag kang magsasala doon ya Muhammad kahit kailan. So ibig sabihin ay ipinagbabawal na gumawa ng isang uri ng ibada sa lugar na kung saan gumagawa ang isang mga tao ng ibada maliban kay Allah Ta'ala. Sa masjid na tinayo ng mga munafikun, nagtayo sila ng masjid maliban ang punto nila ay hindi ibada, kung hindi para wasakin yung mga Muslim. Pagwatak-watakin yung mga Muslim. So papasok dito yung mga organization, huwag kang
papasok sa organization at ang punto ng organization na to para lang siraan ang kabilang organization ng mga Muslim. Huwag ka papasok dito sa mosque na kapag ang mosque na to, mayroon pala siyang katabi mosque sa kabila para magsiraan lang yung kabilang mosque. So huwag kang gagawa ng isang ibada na kapag ang intensyon ng tao dito lumalantad, nagiging malinaw na kung saan hindi pala ibada. Kung hindi ay ito lang ay paninira sa relihiyon ni Allah Subhanahu Tabarak wa Taala. So yan ang punto na kung saan sa rula sinabi natin na ipinagbabawal ang gumawa ng isang uri ng ibada na kung saan ang ibada na yon ay ginagawang pagsamba maliban kay Allah Subhanahu Tabarak wa Taala. Kasi bilang paglayo sa paghahalin tulad sa kanila sa kanilang ginagawang ibada. Next, ay number 22, nakuha na natin number 21, 2021, lipat tayo sa number 22. Number 22 ay al-asbab mu'athiratun la bizatiha, ay patungkol sa tawakkal. Punta na sa tawakkal. At tawakkal huwa ibadatun qalbiyah. Ang tawakkal daw, ito ay isang ibada, ngunit ang ibada na ito, ibadatun qalbiyah, ay ibada na nasa puso. Ibada na nasa puso. Ay mabaniyatun, nakatayo sa dalawang kondisyon o dalawang pundasyon ang tawakkal. Kapag nagtawakkal ka, dalawang ibig sabihin nun. Ay tafwid i'timadul qalb ala Allah, ito yung ipinapaubaya mo, yung puso mo pinapaubaya niya lahat kay Allah Ta'ala, ipinapaubaya mo lahat kay Allah Ta'ala sa puso mo, kay Allah Ta'ala, sabi niya, at pagkuha ng asbab asyariyah. At ginagawa mo lahat ng mga asbab, lahat ng mga pamamaraan, nag-e-effort ka sa lahat ng mga ipinahintulot ng sharia. Ipinahintulot ng sharia. Yan ang ibig definition ng tawakkal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung gagawin mo, yung puso mo ay kay Allah Ta'ala pinapaubaya mo, tas mag-e-effort ka. Gagawa ka ng effort na yan. At yun ang tinutukoy ng Allah Ta'ala. Halimbawa, fakulu mimma ganimtum halalan tayyiba. Sabi ng Allah Ta'ala, fakulu, kayo ay kumain. Mimma ganimtum, sa inyong mga ganima. Pag sinabing ganima dito, sa inyong mga pamumuhay na inyong nakuha sa inyong pamumuhay. So, inyong nakuha sa pamumuhay, ibig sabihin, sa inyong mga nagawang mga asbab sa pamumuhay ninyo, halalan tayyiba. At dalisay na ipinahintulot sa inyo na Allah Ta'ala kainin nyo. At sabi ng Allah Ta'ala, famshu fi manakibiha. At kayo ay maglakad sa ibabaw ng kalupaan. Wakulu mir rizqi, at kumain kayo sa biyaya ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin, kayo ay maghanap buhay sa ibabaw ng lupa sa dunya. So tumutukoy yun ng isang tao ay dapat, kapag siya ay naghanap buhay, ay anong gagawin niya? Gagawin niya, kukuha siya ng asbab. Hindi lang, sige, magtawakkal kay Allah Ta'ala, tas wala ka palang gagawin. Yan ay hindi maaari. At qad sabata, binanggit din sa hadith, diba, sa Rasulullah SAW, na law annakum tatawakkaluna ala Allah hakka tawakkulikum, kung kayo lang ay nagtawakkal kay Allah Ta'ala, totoong pagtawakkal. Larazaqakumullahu kama yarzuqut tayr, ay bibiyaan kay ni Allah Ta'ala kung paano niya biniyaya ng isang ibon. Yagdu khimasan wa yaudu bitanan. Aalis siya. So isipin niyo, yung isang ibon may asbab din. Aalis siya ng gutom, lalabas siya. 'Di ba? Saan siya pupunta? May trabaho ba? Wala, walang office hour 'yun. Tapos wa yaudu bitanan, at babalik siya ng busog siya. So ibig sabihin, nag-effort din siya. Meron siyang nandun yung tawakkal ng puso, at nandun yung kanyang mga asbab. Nandun yung kanyang mga asbab. So si Musa alayhi salatu wassalam, halimbawa, nagtawakkal kay Allah Ta'ala, tapos ano 'yun? Nang hinabol siya ni Firaun. Diba? Tapos ang ginawa na, sabi ng Allah Ta'ala, fadrib bi asaka al-hajar. Fadrib bi asaka al-bahar fanfalaka fakana kullu firqin katawdil azim. So ihampas mo ya Musa yung dagat
ng tungkod mo. Kung tutuusin, hindi naman kayang sirain o pabiyakin yung karagatan gamit yung tungkod. Pero andun yung tawakkal, pero may asbab. Asbab ang pinaka-pinupunto doon. Propeta siya, pero hindi sinabi niya, Ya Allah, yung karagatan, hatiin mo sa gitna. Makadaan kami. Hindi lang sa pagitan ng tawakkal ng puso, kung hindi, may asbab. Inutusan siya ni Allah Ta'ala. So, dapat andun yung puso mo, tapos mag-effort ka rin. Yun ang tinutukoy doon. At binabanggit ka ng ulama, sinasabi nila na al-i'timad, al-i'timad, sabi niya, alayha ang umasa ka lang, umasa ka sa asbab, sa asbab, sa asbab, sa effort mo, tapos inalis mo si Allah Ta'ala sa puso mo, ay ito ay shirk. Ito ay shirk. Kumbaga, tinanggal mo na sa pananampalatay mo si Allah Ta'ala, iniwala ka lahat ng effort mo ay magresulta ng kabutihan sa'yo. Kumbaga, tinanggal mo na sa puso mo, ito ay shirk. Ito ay shirk kasi sumandal ka na, umasa ka na, lahat ng gagawin mo ay may resulta ng kabutihan sa ginagawa mong effort na yan. At tawakkal naman, at kapag tawakkal ka naman kay Allah nang walang asbab, ay gaba. Ito ay kabubuhan naman yun. Kabubuhan naman yun. Kaya nga binanggit ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, al-ittifat ilal asbab, ang sumandal ka lang, sabi niya, sa effort na ginagawa mo, ay syirkun fit tauhid. Ito ay shirk sa tauhid. At ang tanggalin mo naman yung effort mo, hindi ka mag-efforts, magtawakkal ka kay Allah Ta'ala, naqsun fil aqal. Ito ay pagkukulang sa utak yan. Wala kang utak pag ganyan. Ibig sabihin, sige, magtawakkal kay Allah Ta'ala, tas nandun ka lang sa bahay, nakahiga. Darating sa'yo yung biyaya mula sa kalangitan. Walang ganun. So, dapat ang gayon, magtawakkal yung puso mo at mag-effort ka. At gawin mo lahat ng makakaya mo. So, yun ang sinasabi natin. Next dito ay nabanggit natin yung patungkol sa nakaraan, patungkol sa sihir at paggamit ng rukya. At paggamit ng rukya. Tandaan ninyo, la takunu rukya, meron tayong rules dito na hindi ipinapahintulot ang rukya. Ang rukya, ito yung rukya, sinasabi natin, ito yung maggagamot kagamit yung yung Quran, yung aya. Yung aya ng Allah Ta'ala, halimbawa may tinamaan, may sinaniban, o kaya meron tinamaan ng evil eye, o ng sihir, ng sanib. Di ba? Ay ano yung maaring gawin ng isang tao ay magrukya. At ang rukya ay dapat number 1 dito ay nanggaling sa Quran, sa aya ni Allah Ta'ala. Sa aya o kaya sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sunna. Sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu kung ano lang galing sa aya at sa sunna. Hindi ka pwede kumuha sa iba dyan, galing sa albularyo. Diba? Sabi ng albularyo sa ito, basahin mo to. Maalis yung demonyo sa'yo. Diba? Wala, hindi ka pwede pagkuhanan ng iba at kung ano pinagsabi, bubulungan pa yung ulo, kung wari, diba? Tapos may lagay pa ng itlog, diba? Kung wari, mag-aalay daw. Yan ay hindi pinapahintulot, hindi yan rukya. Baka ano na yan, albularyo na yan, syaitan na yung kinukuha dyan. Tapos, ano pa, ikalawa, ay dapat bilisanin ng Arabi. Ay dapat nasa lingwahe ng Arabic. Lingwahe ng Arabic. Tapos ikatlo, ay dapat ay nandun yung tawakkal mo kay Allah Ta'ala at yung rukya na ginagawa mo ay asbab lang, ay sabab lang. At ang rukya na ginagawa mo ay sabab lang at nandun pa rin tawakkal mo kay Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. Yun ang tatlo. Unang-una sa Quran, ang ganda sa Quran sa Sunnah. Ikalawa sa Arabic language. Ikatlo, yung tawakkal mo kay Allah Ta'ala at ginagawa mo lang bilang asbab. Okay.